aklat pa rin ng Epeso. Ano po? May kinalaman po ito sa ating panimulang pananampalataya. Nasa chapter 4 na po kami. Sige, buksan po ninyo yung Biblia. At ang amin pong napagkausapan dito po, ayon dito, ay tungkol po sa biyaya ng Panginoong Diyos. Ano po? Sabi rito sa chapter 4 verse 1, bilang review lang muna, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matyaga, magmahalan kayo, at magpaumanhinan, pag sumakita ninyong manatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Verse 7, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Sige, saglit muna tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa biyaya mo sa amin. Muli kami nagkasama-sama, nagkatipon. Binigyan ng pagkakataong Lord na tumanggap ng biyayang buhat sa iyong mga salita. Kabayan mo kami, ako bilang taga-pangalan lamang at ganoon din ang iyong mga anak na mahalaga sa iyo bilang mga tupang iyong iniligtas. Bless mo ang lugar na ito, ang oras ng lipas. Salamat sa biyaya mo. In Jesus' name, Amen and Amen. Ngayon, ang pinag-uusapan po kasi namin dito, kasi matagal po kayo nawala, ay ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Panginoong Diyos. Ano? At tandaan natin, kaya tayo narito, ano bang dahilan? Pang sabihin natin, pagpasalamat natin kasi bihira po yung tinatawag ng Panginoong Diyos. No? Ang pananampalataya po kasi hindi po yan automatic. Ang pananampalataya ay nasa pagtawag ng Panginoong Diyos. Tatawagin ka, ano po? Kaya ang tawag po natin doon kapag mayroong tumatawag, mabuting balita. Sa English po, evangelism po ang tawag doon. Ang ibig sabihin po kasi ng evangelism, pagtawag para makinig ng mabuting balita. Ito po ang evangelism na tinatawag. Now, doon po sa pagtawag ng Panginoong Diyos, mahalaga po doon yung sagot. No? Kasi tumatawag yan, nagpapahayag yan ng mabuting balita, kinakailangan mong sumagot. Hindi pwede ka rin makinig kasi sabi nga, ang pananampalataya natin simula sa pakikinig. Okay, yun yung simula. Pero yung para kang makapabuhay, kinakailangan mong sumagot. At alam mo naman natin, na sa buhay natin mga kapatid, may mga tanong, may mga sagot. At dito mga kapatid, ang sabi rito, kapag ikaw ay sumagot, ang tawag po sa iyo ay hinirang na. Diba? Pag sumagot ka talaga, sa kahit anong bagay, kahit sa daigdig, sa pananampalataya, sa trabaho, hindi po ba? Kahit nga sa trabaho, mayroon po tinatawag na interview. Amen. Pag in-interview ka, kailangan mo sumagot. Dahil pag hindi ka sumagot, paano ka magkakaintindihan? Kailangan sumagot. Ano bang pangalan mo? Yun ang unang inaano, di po ba? Tinitignan kung yung nakasulat doon sa yung papel na isinabit ay parehas. Dahil pag nagkamali ka ng sagot mga kapatid, ibig sabihin, ikaw ay nagsisinungaling at hindi ka karapat-dapat. Ganun din po sa pananampalataya. Tatawagin ka ng Panginoon, kailangan mo sumagot. Amen? At sa pagsagot mo mga kapatid, kinakailangan yung puso mo at saka yung isip mo mag-match. Kasi meron namang iba sagot din na sagot. Meron naman ganun. Sagot na sagot, wala naman sa isip, wala naman sa loob. Eh, ang Diyos, ang pagkakaiba ng tao sa Diyos, ang Diyos, alam niya yung nasa puso natin at saka iniisip natin. Ang tao, alam lang yung sinagot mo, yung narinig niya, pero hindi alam ng tao kung nagsasabi ka ng totoo o seryoso ka sa iyong sinasabi. Yan. Sabi rito mga kapatid, kapag sumagot ka, ibig sabihin, meron kang isang handang gawin. At ito po yung sinabi ni Paul, sa binasa natin verse 1, mamuhay kayo na gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Yun po ang basic po, no? Kapag ikaw nasa Diyos, kinakailangan mamuhay ka ng naayon
o nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kasi marami nga naman, sumagot nga, pero hindi niya kayang pangatawanan, isa pa buhay, yung gusto ng Panginoong Diyos. Kaya tawag natin doon ay mga hypocrite. Ano ba yung hypocrite, mga kapatid? Masakit pakinggan yun, pero simple lang po ang meaning. Ang hypocrite po, alam ba yung salitang hypocrite? Ano? Hipokrito. Ang meaning lang po noon, actor. Actress, yun lang po ang meaning. Ibig sabihin, umaarte ka lang, hindi pala yun ito. Alam naman ninyo ang actor and actress, gumaganap lang sila, pero hindi sila yun. Ganun ang actor. Ganun din ang Kristiyano. Kaya pag sinabing hypocrite ka, at tinatawag ka ng pero ang ginagawa mo ay iba. Actingan ka lang. Ganun po yun. Pero sabi ni Paul, politiko, at itong, kasi ito po huli namin talakay, sabi rito, mamuhay kayo. Pag sinabing mamuhay kayo, sa ano yun? Ayun. Walk worthy of the vacation. Ayun, nakasulat sa English. Ayun yung speaker. Nilapit natin ako. Kung babasahin natin sa English, ayun. Walk worthy. Yan na lang. Of the vocation wherewith ye are called. Kinakailangan maipamuhay mo yan. Pag hindi mo yan na ipamuhay, ay pilitin mo. Sapagkat iyan mo ang pili. Okay, paano yun? Pag kayo ito, magsabi po kayo ng amen, amen? Amen? Babasahin. Kayo'y maging mapagpakumbaba. Amen o amen? Amen. Wow. Mabait. Amen o amen? Amen. Tatawa yung iba. Bakit? Matyaga. Amen o amen? Amen. Magmahalan kayo. Amen. Sa lupa na kasi. Amen. Hindi tayo sa kapwa. Amen. Mahal mo bang nasa kanan mo? Mahal mo bang nasa kaliwa mo? O, kung hindi mo siya nakikita, yan. Mahalaga po yan. Amen? Hindi lang kayo magpamahalan. Ito mabigat. Magpatawaran. Magpaumanhinan. Magpaumanhinan. Wala na TV na. Kaya lang sumasagot. Sumasagot. Parang ayaw mo patawad Alam niyo ba mga kapatid, na kahit sa batas, no? Batas ng Pilipinas, yan ako ngayon nag-ano din sa barangay. Ang pangunahing trabaho ng batas pala ay hindi magparusa. Sa huli po yun. Ang pangunahing trabaho pala ng batas ay magpaumanhinan. Kung maaari, magpatawaran kayo. Hindi na aabot sa korte, hindi na aabot sa pulis, hindi na aabot sa korte. Ang ano ng batas pala talaga ay magpaumanhinan, hindi maghusga. No? Didiinan ko yung mga kapatid, no? Ulitin ko, di ba? Sabi, di ba meron po tayo yung 10 Commandments, 10 puli. Kaya po yung inilagay ko, magpaumanhinan. Ibig sabihin, nagkamali ka sa Panginoon Diyos, hindi ka nagtawad. Paano ka naman? Di ba 10 utos po yun? Alala niyo 10 utos? Ang papatay mo, napatay mo isang magpaumanhinan. Pwede ba yun? Dali na, papatayin kita. Sorry. Hindi pa naman mali ang interpretation. Amen. At nakita na, saan natin nakita yung ano yan? Hindi pa namatay ang Panginoon Kristo para sa atin. Nagkasala tayo sa Diyos, pero ang Diyos sadyang kang patawarin, magpaumanhinan. Sabi ko, grabe naman yun. Doon mo inapig ka, tapos magpapaumanhin ka. Minsan mahirap tanggapin. Pero, wala tayong magagawa. Kinakailangan natin gawin natin ito. Sabi rito, susunod, pag nagpaumanhinan, kasi pag sumakita ninyong manatili ang pagkakaisa. Mahalaga po yun. Sa isang pamilya, mahalaga po yan. At alam natin, kahit ang pamilya, sumusuporta na ang basic unit ng syudad ay pamilya. Pag ang pamilya nagkakaisa, sa Diyos po yun. Pero karamihan sa pamilya, sa kasalukuyan, awayan ng away, ano? Away ng away. Parang sa ano, nangyayari din po yung sa ano. Lalo pag lupa ang ginagawa yan, pag lupa na, ewan ko bakit lahat mainit ang ulo.
Nag-aaway, yung lupa na yun. So bakit may airplane ng lupa? Patay ka na, hindi ka pa makakuha ng lupa. Yun eh. Buti kung bumili ka sa Revenue Press, sa ano, may lupa ka. Pero pag mahirap po eh, talagay ka na doon sa isang kahon. Pagkatapos, pag 8 taon hindi ka nakabayad, kukunin yung bangkay mo, mahirap ka naman, ano? Kaya mahirap ang usaping panlupa. Kaya kung ako sa inyo, imbis sa usaping panlupa, ano na lang natin? Usaping panlangit na lang. Amen? Wala pang gastos, at kasama pa natin ang Panginoon Diyos. Next, sabi rito, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Takas nga ang kamay rito. Or, sa inyo ba, pamilya, sister, ano? Payapa ba? Payapa na. Ngayon, payapa. Kahit magsisinghalan, ano? Payapa pa rin. Ante, payapa ba ang isang bayan? Minsan lang pa yun. Minsan papaya. Papaya. Sister Erika, payapa ba ang isang bayan? Sa likod nito, minsan po, pagtulog. Ante, payapa ba? Payapa naman po. Yung kapitbahay, payapa. Magulo sila. Sister Mistake, payapa na ba? Eh, ito bagong lipat kasi ito eh. O, ano, payapa ba ron? Payapa. Hindi, natural naman yan. Kasama sa... Sitag, payapa ba? Dadalawa na lang tayo. Talagang namayapa na. Marami nang namayapa sa amin. Pero at least, makikita natin. Bakit? Sabi rito mga kapatid. Ito verse 4. Iisa lamang ang katawan. Makikita niyo ito ang patulit-ulit na salitang isa o bilang. Iisang katawan, iisang spirito, iisang pag-asa. Makikita niyo puro isa lamang ang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasala. Anong napunan ninyo mga kapatid? Yung salitang isa. Amen. Anong ibig sabihin ng salitang isa? Nabanggit ko ito nakaraan. Anong ibig sabihin ng number 1? Yung 1 na number. Mag-ingat kayo dyan mga kapatid. Isang magandang halimbawa. Bakit pag ikinakasal, ang tawag natin sila ngayon ay nagiging isa. Di ba? United in one, nagiging isa. Kaya ang tawag ng lalaki sa babae, better half. Kalahati lang yan ang buhay. Ang tawag naman ng anong sinabi ng babae, kalahati rin ang buhay. Amen. Bukod pa yung hati kami sa ulam, hati sa kanin, pero hindi hati sa sweldo. Tama ba? Dapat ganun pala, no? Payag ka lang si ate. Ito may tindahan nito, di ba? Payag ka, hati kayo sa kita. Yung 1 po kasi, yung number 1, kita niyo, number 1. Saan ka, Beth? Marami po nakaka-misinterpret po. Ito, liliwanagin sa atin ng Panginoon. Ulitin ko, tingnan niyo salita. Iisa lamang ang katawan, puro isa yan. Iisa espiritu, iisa ang pag-asa, iisa ang pagtawag, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. Ba ilan yun? 8. Pero bakit ang tawag ay isa? Yan. Sapagkat yung number 1, pagdating po sa Biblia, hindi nakakahulugan, wala po siyang kasama. Tandaan po ninyo yan, ano? Mahalaga po yan. Hindi po, wala kahit minsan, sa translation po, kasi Tagalog itong yan, sa original po yan, hindi po nangungulugan yan ng walang kasama. Tingnan yung greatest commandment sa iyo. Ayun. Hindi mo na ganun. Hindi mo matagal na nakapastig din yan. Sabi yun, the Lord our God, the Lord is one. Ibig sabihin, walang kasama yung Diyos. Hindi po ba marami rin siyang kasama? May mga anghel. Diba? Lumika nga siya ng tao para makasama. So, hindi ibig sabihin ng one, walang kasama. Ang ibig sabihin ng one, nagkakasama. United o unity ang tinatawag. Amen.
Pagpasan ninyo, ang pamilya ninyo, ilang kayo? Ilang kayo, Sister Piling? Gusto niyo po ba sagutin niyo? Ang dami nun. Di ba, ilan po, ilan anak ninyo? 11. Plus yung kayong dalawa, edi 13. Ibig sabihin nun, 13 kayo. Dito. Kahit saan po ninyo tingnan, kahit sa konstitusyon, tawag sa inyo pamilya. Anong pamilya? Isa lang kayong pamilya. Pero nagkakaisa kayo. Amen. Ang mangyayari sa isa, nadadamay ang isa. Nadadamay ang isa. Sa case ni Sister Piling, nadadamay ang 13. Dapat ganun ang pag-unawa sa pamilya. Kami ni Sister Rose, kahit dalawa lang kami sa ngayon, no? Mas mabigat yun. Kasi ang bawat kilos ko, madadamay siya. Ang bawat kilos niya, madadamay ako. Dalawa lang kami. Pero ang tawag pa rin sa amin, isa. Amen. At sa daigdig na ito, walang taong nabuhay na mag-isa lang siya sa number. Wala pong ganun. Sige, maghanap kayo. Bakit si ganito? May tatay at may nanay yun. Kahit nag-isa siyang kapatid, hindi pa rin siya isa. Na walang kasama, kasama pa rin niya yung nanay at tatay niya. Ilan sila? Amen. Makikita ninyo kung paano magbilang pagdating sa Panginoon Diyos. Kaya yan, dinisign ng Panginoon Diyos. Tingnan nyo, nung nilikha si Adan, anong sabi ng Panginoon? Hindi bagay si Adan na mag-isa. Design ng Diyos, lalagyan ko siya ng kasama. Amen. Saan kinuha si Eva? Hindi po ba siya kinuha din sa katawan ni Adan? Doon na makikita nyo ang talino na binigay ng Panginoon Diyos. At naging dalawa na sila, tapos nagkaanak sila, si Cain, si Abel, at dumami na ng dumami. Bakit binabanggit yun sa Biblia? Sapagkat gustong ipaunawa sa atin ng Biblia ang tunay na katangian at pagkakilala sa Panginoon Diyos. Na kahit anong gawin mo, awayin mo yan, mag-division kayo, mag-angkinan kayo sa bandang huli, lalabas at mapapatawanan nyo, bakit kayo nag-aaway? Inyo naman lahat yan. Iisa. Amen. Magbibigyan ko sa inyo ng halimbawa, katulad ng binanggit, bakit nag-aaway sa lupa? Yung sa inyo po yata na, sa inyo paano? Ayos na-divide na. Pero saan galing yung subdivision? Di ba galing lang yan sa isa rin? Tapos yung isang yun, galing din yung sa isa. Tandaan natin mga kapatid, wala po talagang may-ari ng lupa sa daigdig na ito. Wala po. Amen. Ang hawak lang po natin ay title, certificate, TCT, certificate of title, na kayo ang nakatira doon. Kayo ang nag-maintain, kayo ang nagbayad ng tax. Yun lang po. Amen. In fact, tama yung sinasabi na pag namatay tayo, wala tayong mabibigit. Wala. Amen? Wala talaga. In fact, yung lilibingin mo nga, pabayaran mo pa yan. Wala talaga may-ari. Nangangalugan, meron lang tayong isang mundo na kahit iba-iba pa nga tayong lahi, iisa pa rin ito. Meron pa kayo namalitaan, meron ng ibang mundo ngayon? Wala. Earth pa rin. Ito pa rin mundong ito. Nangangalugan mga kapatid, ano man ang isipin mo, hindi pwedeng wala kang kasama. Pag sinabing isa, umiwas ka man, magkakaroon ka pa rin ng kasama. Amen. Ha? Okay. Galit ka sa kapitbahay mo. Amen. Pero huwag ka lang magagawa kasi kasama mo niya. Sa totoo, iisa kayo. Paano mo na naman iisa siya? Dagat niya, isa kayong barangay. Iisa kayong bansa. Puro, kahit anong gawin mo, mauwi lang sa isa. Pinatutunayan lang, ang tama ang design ng Panginoong Diyos, iisa lamang ang Diyos at Ama nating lahat, sumasalahat. Amen. Bakit gano'n ang Biblia? Gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Tingin mo ba sa taong niya masama, magnanako ano paman,
bahagi pa rin siya ng lidika ng Panginoon Diyos. At kinakailangan mong matutong makisama sa Kanya. Amen. Siyempre, tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, may kanya-kanya tayo. Mahirap eh. May kanya-kanya tayong isip, sasabihin natin may kanya-kanya tayo. At pilit mong inilalayo ang sarili mo. Pilit mong inihiwalay ang sarili mo sa kapwa mo, saan ka man doon. Pero ano man ang gawin mo, sa katotohanan, isa lang talaga tayo. Tanggapin na natin yan. At kung hindi man, pag-aralan mo mabuti, sapagkat sa daigdig na ikaw mga kapatid. Sa ayaw mo at sa gusto, ikaw ay bahagi lamang ng isa. Okay. Now, kung ganyan mga kapatid, anong gagawin ngayon natin? Verse 7. Ang bawat isa sa atin, bawat isa raw sa atin, ay binigyan ng tanging kaloob. Ay binigyan ng tanging kaloob. Ano sa English yun? Ano nga ito mga? Lagi tayo ng ano natin. Yan. But unto every one of us is given grace, kaloob, according to the measure of the gift of Christ. Given grace, gracia. Ano ba ang ibig sabihin ng grace o gracia? Ang tunay na kahulugan ng grace ay mga bagay na hindi ka naman dapat bigyan, pero binigyan ka. Yun ang grace. Binigyan ng tanging kaloob. Tangi. Ha? Hindi ka naman dapat bigyan yan, pero binigyan ka. Ang gulo, di ba? Ang gulo nun Kung dapat bigyan, ba't ka binigyan? Sino lang ang nakakaloob ng grace o grasya? Ang Diyos lang po. Ibig sabihin, hindi ka naman karapat dapat daw bigyan, pero binigyan ka. Hindi ka naman daw dapat patawarin, pinatawad ka. Amen? Magkaroon lang ng intriga yan, nung nagbibigay ng ayuda, di ba? Bakit yun? Hindi naman pag binigyan ng ayuda. Eh, nabibigyan na ba kayo ng ayuda? Dapat ibibigyan siya ayuda, ba't di siya binigyan? Tapos yung hindi dapat bigyan, ay nabigyan. Ay palakasan, sabi natin. Ako nga, minsan nag-apply ka sa ayuda. Sabi ko naman sa akin nung sabi niya, ay sa itsura po ninyo, hindi po kayo bibigyan ng ayuda. Bakit ang itsura ko? Sabi naman kayo ka. Ba't ang itsura ko? Sabi ko gano'n. Sabi sa akin sa itsura niyo, hindi ka bibigyan. Sabi ko, pambira. Ay ano kung dapat na itsura ang dyan? Magsusuot kami ng ng damit na butas-butas, mga gano'n, pulubi. Pambira, Ba't di kayo binigyan? Hindi mo sa itsura niyo, hindi kayo binigyan. Di ba parang ang sama Kaya talaga minsan, iba yung tao, iba yung Diyos. Yan ang Diyos, hindi tumitingin yan. Wala siyang kung yan ay para sa iyo, hindi. Basta bibigyan ka niya. Pag sinabing grasya ng Diyos, hindi pinag-uusapan kung malakas ka sa Diyos, wala pong palakasan sa Diyos. Kung mahusay ka, basta dapat ako bibigyan ng grasya ng Panginoon. Bakit? Wala akong absent sa church. Yan ba kayo nagsimba? O ilang araw na may absent? Kung babasihan natin yun. Diba? Kung yun ang pagbabasihan, tagal ko pumapin, hindi ka bibigyan. O parang ayuka ng DSWD na labas niya. Walang ganun po. Wala po kami nariringan, pero ako po kasi ganun ang takbo ng isip. Isa tinatanong, konti lang tayo. Sabi ko, wala ko pakialam kasi hindi akin ito. Hindi natin alam kung anong meron silang pagsumpo, kaya hindi sinakadalo. Pero alam ko, ang puso nila narito pa rin. Ganun dapat. Hindi pa nagagalit pag ganun.
siguro konti-open eh. Kaya nagagalit. Walang bibigay na lang. Eh, pag gano'n, huwag ka na huwag ka na maglingkod. Kasi hindi gano'n ang grace ng Panginoon Diyos. Amen? Whether makita tayo o hindi, basta nandyan lang kayo, di ba? Eh bakit katulad niyo yun, bakit pag nag-a-abroad? Hindi naman kayo nakikita, amen? O, katulad ni Kevin, ba? Hindi naman kayo nakikita. Pero asawa mo pa rin siya. Tama? Asawa mo pa rin siya kahit malayo siya. Ganun ang grace. Kahit walang physical contact. Tulad niya, sino bang nakakita sa Panginoon? Wala pong nakakita sa Panginoon. Pero bakit mo sinasabing, mahal ka ng Panginoon Diyos? Kasi yun ang kanyang katangian. Ikaw nakikita, ang Diyos hindi nakikita, pero ang pag-ibig na ito pa rin sa isa't isa. Graceful. At ang sabi dito mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa inyo, binigyan daw ang bawat isa, ha? Tandaan niyo ito, walang exempted po rito. Ang bawat isa ay merong regalo buhat sa Panginoong Diyos. Ilalim ang iniisip niyan. Ano yung regalo ng Diyos sa akin? Di ba may kantang yun yung dagit? Yung dagit? Patong na. O yun siya kasal, di ba? Kasi pag kinakasal daw, siya yung regalo. Yung pag kinakasal, ha? Di ba? Akalaan mo, ikaw babae, ang regalo sa iyo yung lalaki. At yung lalaki ang regalo sa iyo yung babae. Tapos ba't ang uli, mag-iiwalay kayo? Ano yung sulian ng gift? Parang gano'n nangyari. Diba? Ikaw ba tanggap mo na sis na gift sa'yo si, pangalan na sweetheart mo? Gift? Nabuksan na nga lang. Wala na siya. Nabuksan na. Ikaw ba? Tanggap mo na si Angelo, gift? Yung sweetheart mo. Wala na. Break na kayo, gano'n? Ibig sabihin, hindi yun nag-gift. Gano'n lang yun. Ito pa, i-share ko lang. Nung una ko makita to, narinig ko talaga, siya mapapangasawa mo. Sabi ko, makita. Sabi ko nga siya, paano ko siya magiging asawa? Para nga akong baliw eh. Paano ko magkakasawa? Ko lang nakita. Una-una, may boyfriend siya noon eh. May girlfriend din ako. Ang tagal ng proseso sa pagkas, pandamuli. After 2 years, kung nakinasal na kami. Ibig sabihin yung pagmamahal na binigay ko doon sa dati kong girlfriend. Labis-labis, ito rin eh. Wala na kabuluhan. Oo nga kasi, iba yung akala mo, iba yung nasa sa isip mo, sa iniisip ng Panginoon. Kasi hindi naman kami nagkaanak. Amen. Hindi titingin ako, may diferensya rin. Mag-Christian po. Hindi pala. Merong isang gift na ibibigay sa amin. Dumating nga yung bata, sabi nga anong ipapangalan natin? Dahil po yan ay regalo sa amin ng Diyos. Kaya pinangalanan po namin Angeline, ang little angel namin, Messiah. Actually, si Angeline po, hindi po kami ang mag-aapon talaga, no? Yung ate mo. Sa ate po niya, yung sinamahan lang po namin. At, ba't ba ate mo, hawak-hawak ng ate niya yun eh. Gano'n. So, sabi na naman nyo. Ewan ko, bakit pinasa sa'yo, Sabi ng ate niya, ewan ko lang. May anak na po ako. Binigay sa kanya. Kaya anong tinanggap nito, sabi ni, tatawa ako sa reaction, sabi ni Ron. Kasi napunta yun eh. Hindi, ngayon ko lang po nare-realize itong oras nito. Ito ko lang nare-realize kayo yung palang ginawa ng ako. Kaya kahit wala po siya, iba po ang ko sa kanya. Ibang basa ko, ibang tinunod. Kasi nga, gift siya ng Panginoon Diyos. Kasi kung iba-iba lang yun, at pa kami magpapakahirap. Iba yung gift ng Panginoon Diyos. Ngayon, ito nga, isipin ninyo, ano ang ibinigay sa inyo ng Panginoon Diyos? Baka katulad ko, may ko nila naiisip, nga pala.
minsan kasi ang tao, tayo, naghahanap pa tayo ng mga bagay na gusto natin. Pero hindi natin na-realize. May mas mahalaga yung bagay na gusto ng Diyos sa atin. Ang tamang sinabi rito, sino magbibigay? Ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob. Tanging kaloob. Merong ibinigay sa inyo ng Diyos. At yung pangalawa mahalaga, may sinasabi, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. May sukat po yun. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng ikumpara yung ibinigay sa atin ng Diyos sa kapwa mo. Huwag, masama po yun. Amen. Kasi tayo gano'n, di ba? Masyado tayong masukat. Mahilig tayong magkumpara. Eh bakit siya? Mayaman ako, mahirap. Huwag mong gano'n. Hindi mo alam ang susunod na mangyari sa buhay mo.